Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumairin sa ating pakikinabang sa banal na piging, ating sariwan ating managawang pagkakasala at hingi natin ito ng kapatawaran sa ating mapagpatawad na Amang Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagmamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko
upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan, ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing, ang poon ay dakila, na naghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya'y dumating. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga ginigili kong kapatid sa pananampalataya, pagka sa Ebangheling ito'y nagpapaalala sa atin ng pagiging Boy Scout. No, yung motto na laging handa. Hindi po tayo pabaya. No? At ano ba pinaghahandaan natin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya? No, ay yung parusiya, yung ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang ating manunubos. At yung tinatawag din natin na ito po yung katapusan ng mundo. No? At sinasabi rito, bakit kailangan na yung ating damit, no, ay ating nilalagyan ng girdle o ng belt para sa gayon, sa anumang oras, madali po tayong maka-travel, no? At laging kung saan man tayo kailangan, no, ay andoon po tayo. No? Hindi pwede ang papatay-patay sa Diyos. No? Hindi po kailangan niya kung ano po yung best natin. Ano ba yung pinaka maipagsisilbit, makipaglilingkod natin sa ating Panginoon. No? Hindi po ito papatsa-patsa. Hindi po kung magbigay tayo sa Diyos ay parang katiting o kakaunti. No? At dito ay sinasabi,
Katulad din ng mga kumpanya, merong benchmarking. No? Katulad ng PLDT. No? Noong 2019, meron silang PMAPS. No? Personnel Management Association of the Philippines. Nakatanggap po sila ng 2019. At ito po ay isang achievement, no? Milestone. No? Kaya tayo rin bilang Kristiyano, pag tinignan natin ang benchmarking natin, papasaba tayo sa quality ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya maganda, no, sa isang organisasyon na de-develop po yung malakas na kultura ng pagiging handa. No? Yung bang ito'y nakaka-contribute, no, sa operation na very effective and efficient. At ito po ay nagpapakilala ng mataas na level ng ating kooperasyon at commitment, no, ang ating pagtatalaga, no, sa gawain ng ating Diyos. No? Ang tagumpay ay produkto ng ating sipag at tiyaga. No? Kaya yung pong hard work, yung ating pong pagiging pasensyosa, yung ating pong perseverance, no? Hindi po tayo sumusuko, no? Kundi kumakayad tayo, no? So nagsisipag tayo, no? At ito po ay maganda sa lahat ng manggagawa. Manggagawa man sa factory o sa opisina, pero mas maganda sa tinatawag nating vineyard of the Lord, no? Yung bang good working values, no? Sipag, tiyaga, pag-aantay, no? At yung pong mga employer, tinitrain nila yung mga empleyado, no? Ang Diyos po, tinitrain po tayo ng lahat ng Christian values, no? Hindi po ninanais ng Diyos tayo tamad, papatay-patay, para bang unprofessional sa ating paglilingkod. No? Kaya maganda na sabi, vigilant. No? Tayo yung nag-aantay, ano pa bang papapagawa ng ating Panginoon? No? Yung bang mas masarap yung tayo ang nag-aantay kesa tayo ang inaantay. Nakamasid tayo para tayo ay maraming matutunan. Kung hindi po tayo observant, no? Kung hindi po natin alam ang nangyayari at kung paano nais ng Diyos na tayo ay kumilos, no? Ay sabi, kapag tayo nag-aantay sa paating Panginoon, ay tayo ay gagantimpalaan. No? Kasi tayo daw yung merong pananampalataya sa ating poon at tayo yung lingkod. No? Ito po'y nagpapaalala sa atin pag tayo nag-aantay ng kababaang loob. At kapag tayo din nag-aantay, ay tumataas yung level ng ating excitement. No? Gusto natin makarating kagad at makita natin ang ating big boss. No? At huwag po tayong manghinawa o tayo tumigil ng pag-aantay sa ating Panginoon. Ito po lang nagpapakilala kung gaano natin kamahal. Handa tayong magsakripisyo. No? At yung araw ng Diyos, no, ng ating Panginoon ay kumpleto kapag pagdating niya ay tayo ay gising, nag-aantay sa Kanya. Hindi yung pagdating niya, tayo tulog. O kaya tayo irresponsable, nagpupusoy. No? Para bang kailangan ng police, no? Yung cat and mouse na treatment. No? Kahit walang nakakakita, basta tayo ay gumagawa kung ano ang pinagagawa sa atin ng Diyos. No? Kaya wag po tayong maging
bantay sa lakay. No, ang pag-aantay po ay it is worth kung ang inaantay natin ang ating poong may kapal. No? Kaya huwag tayong pabanjing-banjing. No? At nakatutunan ko po kay late Jaime Cardinal Sin, yung tayo po ay punctual at on time. No? Sabi niya sa akin, huwag tayong maging pal. Ano po ibig sabihin po ng pal? Sabi ni Eminence, ibig sabihin nun, priest always late. No? No? Kapag ka oras ng misa, andun tayo bago pa lang. Pinaghahandaan natin, hindi tayo parang nagkakraming, para tayong rush hour. No? Kundi maganda, no? Komportable tayo at inaantay natin. No? Naalala ko tuloy nung ako'y nasa sa philosophy, meron kaming bukluran ng bawat seminarista. No? At ang aming meron kaming patron. At yung patron namin, piyesta. So, bawa may first year, second year, third year. No? At yun ang isang bukluran. Ang aming inimbita ay ang aming profesor na si Bishop Ted Bacani. Dahil sa lahat nagkakraming sa periodical exam o yung merong exam na preliminary, no? Lahat na puyat. No? Kaya pagdating dun sa oratorium, nauna pa siya. At tapos hindi pa handa yung mass kit, no? Yung altar. Na doon ko siya nakitang nalungkot. Sabi niya, kayo ay nagpapari. No? Paano pag kayo ay naging pari? Baka 6 o'clock ng umaga ang misa, baka 7:00 kayo gumising. No? Di ba mas maganda sipag at tiyaga? No? Hindi po natin pinag-aantay ang isang VIP katulad ni JC, Jesus Christ. No? Araw-araw po, hindi lamang kay Jesus, kundi sabi, paglingkuran natin ang Santa Iglesia, ang ating kapwa. Kasi kung ating pinaglilingkuran ng ating kapwa, ay pinaglilingkuran na natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya be vigilant, lagi po tayong handa, at laging may sigla, no? Sa pagdating ng ating poong manunubos. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong pusong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. To goodness we have this bread to offer, which earth has given in human Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihiyag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo'y ay likas. Sa pagpupuri namin ang makikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay aming Santong Papa, ni Jose ni Honesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Mrs. mga yumao, naway pagkalooban niyo po sila ng buhay na walang hanggan. At hinihiling po namin ang inyong pagpapagaling sa mga lahat ng mga may sakit, lalo na si Tuesday Bautista, si Elizabeth Florido. At tinataas namin ang lahat ng panalangin at petisyon ng aming mga kapanalig. Lahat po ng inyong pinadala na panalangin at dasal para sa misang ito. At inihiling din po namin, Panginoon, ang inyong pandaigdigang kapayapaan at kasaganaan po sa lahat ng tao na sana'y walang namamatay ng gutom at hirap. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang magkakapatid kay Kristo, ating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo bilang magkakapatid kay Jesus. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinatawag sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to everlasting life. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayong kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.